Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang medyo, nakakaasar. At the same time, nakakapikon itong komento ni Senator Ronald Bato de la Rosa. And guess what? Bakit hindi niya to i-advise sa sarili niya? You know naman na malapit nang dumating ang takdang panahon. Maybe the end of this year or early 2026, abay mukhang lalabas na ang 2 or more warrant of arrest ng International Criminal Court. And yet, wala ka pa ding pagbabago. Ngayon, pag nangyari yan sa'yo, kung ano yung sinabi mo ngayon kay General Torre, yan din yung sasabihin namin sa'yo. Sabi ni Bato de la Rosa, it just goes to show na walang forever, as if naman forever kang nakaupo. As if naman forever kang laya. As if naman forever kang hindi maninindigan sa ginawa mong kasalanan sa pagpatay ng napakaraming mamamayang Pilipino, allegedly. Diba? So sabi niya, galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Like, what the F? Why would you angry na hinuli niya si Pastor Kibuloy when in fact, ginawa niya lang naman yung trabaho niya? Hindi niya hinuli si Kibuloy ng sarili niya. Hinuli niya si Kibuloy dahil utos. Dahil yan yung nakalagay sa rules. Yan yung nakalagay sa regulation. Inobey niya lang yung utos. So why would you angry? And bakit ka magre-react na parang bang kala mo inalapusta ka? Inalapusta ang buong mga DDS. Diba? Sabi niya, galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Galit ka kasi hindi nyo kayang gawin yung ginawa ni General Torre. You know, na i-archive yung dalawang tawag dito, matitigas at mga hindi matibag-tibag ng mga tao. Nagagalit ka kasi ginawa niya yung kanyang tungkulin, ginawa niya yung kanyang tawag dito, ang kanyang trabaho. Doon ka nagagalit? Hindi ba dapat mas magalit kami sa'yo? Diba? Na mas kumakampi ka pa sa mga Duterte instead na pagsilbihan mo ang mamamayang Pilipino. Napaka-self-serving mo. Inuuna mo yung interest mo kaysa sa interest ng taong bayan. Hindi ba dapat mas magalit kami sa'yo? Ha, Senator Bato de la Rosa? Tandaan mo, it goes to you, Senator. May araw ka din. Diba? Anyway, sabi dito, pero ngayon, naaawa ko sa kanya. Maybe maaawa ka ngayon. Ngayong araw, bukas sa makalawa. Pero sa susunod na buwan, maybe baka pagtatawanan ka na lang General Torre. What if ma-appoint si Torre sa DILG? Diba? Lalabanan yung mga korap at isa ka sa kanyang pupunteryahin. What if ma-appoint si General Torre dito sa NBI? What if sa DPWH? What if maging cabinet secretary siya? It's your loss. Senator Bato de la Rosa, it's your loss. Tandaan mo. Huwag kang mag-celebrate ng maaga. Who knows, diba? Lalo pat itong si General Torre, ang dami niyang achievement. Diba, mga minamahal? Unang-una na nga po dito, siya po ay isang, dami niyang master degree. Dami niyang natapos. Tapos, bigla-bigla ka lang magsasabi na, hindi, sa makalawa, bukas, diba? Ganyan. It's a show na walang forever. Wow ha, coming from you. Sabi niya pa dito, binigyan siya ng, nawa ko sa kanya dahil after niyang ginawa yung lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon tapos sinibak rin siya. Who knows, Senator Bato de la Rosa? Maybe baka sinibak kasi mayroong posisyon na dapat ilagay si Torre na kung saan mas best. Kasi ang ating presidente, sa tagal niyang naglilingkod, alam niya na yung ginagawa niya. Diba? Na maybe hindi na enough. Si General Torre, kasi yan na, nahuli niya na ngayon dalawa eh. Nandun na si Digong sa ICC, si Kibuloy, mukhang if-flew pa doon sa Amerika, sa United States. Maybe tapos na yung kanyang trabaho as a PNP chief. Maybe mas higher pa. Kasi alam ng ating presidente na mas may magagawa pa. Alam ni PBBM na mas fit kung ilalagay si General Torre sa mas malaking posisyon na kung saan mas malaki ang matitimbog ng mga tao.
Lalo pat yung issue ngayon sa flood control. Diba? Pwede i-appoint siya sa DPWH, sa DILG, sa NBI, may cross-appointment naman, although kailangan ng law degree. Or bilang cabinet secretary. Who knows, diba? So, wag kang mag-celebrate ng maaga. Senator Bato de la Rosa. Alam namin na medyo may halong pamumulitika. I think siguro itong pagkatanggal niya. Pero isa lang yung masasabi namin sa'yo. Huwag kang mag-celebrate ng maaga. Bakit? Baka next day, ikaw na yung hulihin ng International Criminal Court. Lalo pat ano yung sabi ni Antonio Trillanes. Ano yung sabi ni Trillanes, mga minamahal? Na baka by the end of this year, or early 2026, may dalawang warrant of arrest na lalabas at baka, magkasama kayo ni Digong. Kaya huwag kang madaming sinasabi. Huwag kang madaming hanash. Huwag kang matuwa sa downfall ng iba. Kasi, pag nangyari yun sa'yo, baka hindi mo din gugustuhin. Senator Bato de la Rosa. Or baka nga maging NBI director yan si General Torre. 'Di ba? So ngayon, antay lang tayo, mga minamahal, sa further update. Kasi according sa news na nabalitaan natin, baka i-appoint siya bilang DILG. Sa DILG siya ilagay. Who knows, 'di ba? And yung salita mong walang forever, itatak mo yan, Senator Bato de la Rosa. Kasi hindi ka forever na nakalaya. Tatak mo yan sa bato. Pag ikaw ay naaresto at nandoon ka na nasa The Hague, the Netherlands, maybe dyan ka na magkakaroon ng forever. Kaya huwag kang mag-celebrate ng maaga. Huwag kang mag-celebrate sa downfall ng iba. Actually, this is not a downfall. Reshuffle lang ata yung nangyari. And President Bongbong Marcos knows, 'di ba? We're gonna fit General Torre. Alam niya. Tagal niyang nagtrabaho eh. 'Di ba? At ikaw, alam namin kung saan ka din nababagay. Maybe sa kulungan. Kaya Senator Bato de la Rosa, careful. Be careful on your actions and what you say. Kasi yung karma, hindi man yan darating mamaya, bukas, baka sa makalawa. Si Torre may integridad, pero ikaw, wala. Kaya wag kang magpakasaya. And, God works always in a mysterious ways. Tandaan mo yan. Napaka-powerful pa naman ng bunganga mo. Bato de la Rosa. Yung binitawan mong walang forever, baka walang forever din sa'yo. Mangyari din yan. Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang, ang ingat, mga kababayan.